Maraming salamat, Brother Angel. At dito may tanong si Sister Nancy Valenzuela. Brother John Ray, ask ko lang. My friend ako dito, sabi niya, hindi siya tumatanggap ng communion sa hand kasi sa tang niya daw dapat tanggapin. Pero ayaw daw ng pari kaya hindi niya tinanggap. Sino ba ang may mali? Ang may mali doon, yung tumatanggap. Kaya nga, may mga pari talaga na inaayawan yung mga ayaw tumanggap sa hand, no? Kasi tinitest ng pari kung pinaniniwalaan pa ba ng Katolikong ito ang turo ng simbahan about Novus Ordo. Kasi yung katuruan kasi niyan kapatid, una sa Nancy Valenzuela, no, mayroong dalawang forma ang misa. Okay? Yan ang turo ni late Pope Benedict XVI na mayroong dalawang forma ang misa. Novus Ordo at yung Tridentine Latin Mass. Sa Tridentine Latin Mass, ang gawain doon, isa doon ay ang pagtanggap sa ostiya dapat pari lang, nakaluhod ang tatanggap at nakangangalang. So yan po ang old tradition ng simbahan sa pagtanggap ng ostiya. Pari lang, nakaluhod ang tatanggap at nakanganga. Isusubo ng pari. Yan po ang First Vatican teaching ng simbahan. Hindi po yan inalis. Okay? Hindi po yan inalis. Bagkus may bagong rito ginawa ang simbahan na tinatawag na Novus Ordo. Kung sa baga pinadali ng simbahan ang trabaho ng mga pari. Kasi hindi po madali na magpapakain ang pari ng napakaraming tao hanggang kailan matatapos ang misa sa 1,000 magsimba sa isang araw, sa isang oras. Kung talagang i-istriktuhin na doon ang ipapakain, yun lang ang gagawin. Kawawa ang mga pari, kawawa ang simbahan natin. Napakadami niyang papakainin kasi noong unang panahon bawal ang mga laiko o yung itong mga tawag dito yung mga hindi pari na magbigay ng communion. Bawal yan sa First Vatican. Nakita ng simbahan yan na nahirapan ng pare. Then, masyadong mahaba ang misa. Yung iba, mawawala na sa focus kasi may trabaho pa, may pupuntahan pa. So, nawala. Nakita ng simbahan yan. No? Kaya may reforma. May reforma na ginawa ang simbahan dyan. So, gumawa ng bagong rito. No? Hindi naman inalis. Nandyan pa rin yan. Kaya nga sabi ni Pope Benedict, na dalawang forma ang misa, Novus Ordo at Tridentine Latin Mass. So, sa Novus Ordo, dapat hindi ka istrikto. Pag nagsimba ka sa Novus Ordo, huwag kang istrikto na parang mas magaling ka pa sa simbahan na parang kinokorek mo yung pare dahil sa tingin mo, yung mali yung ginawa ng pare. Hindi ganon. No, hindi po ganon. Walang mali sa Novus Ordo. So, sa Novus Ordo, when it regards to receiving the Holy Communion, pwede nang tanggapin sa kamay, pwede din naman sa bibig. Pero kapag nakita ng pari na parang against ka sa katuruan ng simbahan, sa Novus Ordo, doon ka ititest. Ititest ka ng pare kung intention mo ba talaga na kaya sa bibig kasi ayaw mo paniwalaan ang katuruan ng Vaticano II, ititest ka ng pari niyan. Kapag lumuhod ka sa harap ng pari na ang magbibigay isang itong sa Novus Ordo na misa, lumuhod ka sa kanya tapos nganganga ka, makita ng pari na parang may something sa iyo na parang ayaw mo sa Novus Ordo, ititry ka niyan, hindi, sa kamay. Kapag hindi mo tinanggap ang Novus Ordo ayon sa utos ng pari, ibig sabihin against ka sa Vatican II. Ang isa sa pinaka-importante mga kapatid sa pagtanggap natin sa ostiya, intention. Dapat ang intention natin according to the intention of the church, hindi intention mo lang. Kasi mawawalang bisa, magkakasala ka pa ng mortal sin yan, kapag ang intention mo ay hindi ayon sa intention ng simbahan. Kung hindi ka naniniwala na si Kristo pa rin ang nireceive mo kahit na ibinigay sa iyo ng pari sa kamay mo, kung hindi ka naniniwala dyan, mawawalang bisa yung tinanggap mo. Okay? Isa po yan. Dapat sa bantayan natin intention.
Kahit sa paanong paraan ibigay sa iyo yung ostiya, paniwalaan mo si Kristo yan. Yan po ang isa po sa dapat nating malaman at panampalatayanan. Kahit sa paanong paraan mo siya matanggap, si Kristo pa rin yan. Kaya may mga pari, tinitest ka kung ginawa mo ba yan kasi ayaw mo sa Nobus Ordo Mas. Kaya may mga pari na hindi nagbibigay kapag may mga nakita yung pari na luluhod sa harap nila tapos nganga kasi gusto nila by the tongue. Ititest ka ng pare. Hindi naman sa ayaw ng pare ibigay sa'yo yan. Tinitest ka kung ano bang point mo. Dahil ba sa ayaw mo yung Nobus Ordo? Kapag nakita ng pare na hindi mo tatanggapin yung ibibigay niya sa han kasi gusto mo yung old lang na pagtanggap kasi ayaw mo sa Nobus Ordo, hindi ka talaga bibigyan. Kasi mawawalang saysay. Mawawalang saysay ang ostiya na ibibigay ng pare sa iyo dahil sa intention mo na wala kang paniniwala na tama yung ginawa ng pare. Mawawalang saysay yun. Okay? So, ang mali dyan, kapatid, yung hindi tumanggap sa gusto ng pare. Ang pare, walang mali. Ginagawa niya, ano ang nararapat. Ano ang sabi ni Kristo? Huwag ibigay ang mga bagay na banal sa aso. Mawawalang saysay kasi, yung body of Christ, mawawalang saysay. Kasi yung intention niya ng tumanggap, ay hindi ayon sa intention ng church. Ang intention ng church, pwede mo tanggapin by hand or by tongue. Ngayon, wala ka namang reason para hindi mo tanggapin sa kamay. Kasi ang reason mo lang, gusto mo talaga yung Vaticano I. Kasi feeling mo, banal na banal ka. Kailangan tanggapin mo si Kristo by tongue lang kasi wala kang karapatan na tanggapin siya by hand. Alam ng Diyos yan. Wala tayong karapatan. Pero inalay niya ang kanyang buhay. Wala kang dapat i-question sa Diyos kung kaya mo ba siyang tanggapin sa kamay mo kasi nga siya na nga mismo ang bumaba eh. Ganun ang misteryo ng Diyos. No, wag ba nating limitahan hanggat saan lang ba ang kaya ng Diyos na gawin? Hanggang ano lang ba? Hanggang doon lang sa pag-receive talaga ng tang? Hindi na ba pwede na ibigay ka ng Diyos sa sarili mo? Tingnan natin ang Ebanghelyo, anong sinabi ni Kristo? Kunin niyo at tanggapin. Hindi niya sinabi, nga at isusubo sa inyo ang ostya. Walang ganon, naral ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kunin ninyo to at kanin. Kunin. Kaya nga, at kunin at kanin. Hindi niya sinabi nga at isusubo ko. Okay? So, sa lahat ng mga Katoliko, make it sure na bago tayo tumanggap sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, yung intention natin is according to the intention of the church. Kasi mawawalang saysay mga kapatid, kahit pag-gaano ka kabanal pagdating sa receiving of the Holy Eucharist, mali ang intention mo sa Eucharistia, mawawalang saysayan. Kaya hindi hinahayaan ng pare na yung malapastangan ang katawan ni Kristo, kaya hindi niya ibinibigay sa nagdadalawang isip. Kapag nagdadalawang isip ka, huwag kang mangununyon. I-fix mo muna yung intention mo, yung paniniwala mo na hindi mali ang turo ng simbahan about Novus Ordo. Yan po kasi mawawalang saysay, mga kapatid, mawawalang saysay ang bisa ng grasya ng Diyos na ibibigay sa iyo kung wala ka namang paniniwala na yung pag-receive by hand is according to the teaching of the church, according to the will of God. Ibinigay na nga ng Diyos ang kanyang sarili tapos magdadalawang isip ka pa. Sabi nga ni Apostol Juan, siya ay aming nahawakan. Tapos ikaw, napaka-OA mo naman. Hindi ako pwedeng tumanggap sa kanya bayan kasi napakarumi ko. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan, mga kapatid. Hindi talaga tayo karapat-dapat sa kanya. Even the grace, hindi karapat-dapat sa atin. Kahit yung grasya, hindi karapat-dapat sa atin. Pero ibinigay niya sa mga hindi karapat-dapat. So, no say ka na dapat dyan. Ang dapat mo na lang gawin, panampalatayanan mo. Panampalatayanan mo na yung tinanggap mo, ang katawan, kaluluwa at pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kahit anong paraan siya ibigay ng pare, tanggapin mong may pananampalataya. Humble yourself. Huwag po tayong magpakataas sa harap ng pari, sa harap ng simbahan. Dahil lang alam natin na ang utos ng unang panahon sa Old Testament, sa Vatican I ay tang lang talaga. Dahil alam mo ang aral na yan. Ngayon sa Vatican II, ayaw mo tanggapin. How? Di ba?
How dare you na mas tuturuan mo pang simbahan? At saka kung bawal 'yan, mga yung 4 na Santo Papang nag-approve niyan, eh, di mas mataas ka pa sa kanila. Kaya nga, Tapos yung mga cardinal na humble yourself. Even pati yung mga God. cardinal na nag-approve diyan, mga bishop, thousands, approve 'yan. So ibig sabihin 'pag tayo hindi natin in-approve 'yan, Vatican I lang po tayo. Ako rin gano'n nung unang ano ko dahil sinasabi nga ng mga traditionalist gano'n. So, nasa ano 'yan, nasa turo na nga general para naman may basihan tayo Bro Junry. General Okay. Instructions of the Roman Missals tayo, 160 and 161. Nasa turo ba ng simbahan talaga 'yon o daldal lang ni Bro Junry? Tignan nga natin kung Ano yung brother? General instruction General Instructions of the Roman Missal sa mga nalilito pa diyan. of Ang dami kaya nagagano. Dito Roman sa Japan nangyari na 'yan eh. May isang nagsimba na Missal. General Instructions of the Roman Missal 160 to 161. 160 to 161. Yes, bro. Tingnan natin May share ko lang din, may nangyaring ganyan dito. Foreigner kasi siya, tourist, no? Galing ibang lugar yata. Nung nag-receive siya ng communion, lumuhod siya at ngumanga, ano, nagnganga. Tapos, ang ginawa ng pare, inano niya yung hands niya, sabi no, raise up o tumayo ka. Binigay niya sa ano, at pagkatapos niyo na parang kinuha na ng data kaya lang parang nagreklamo siya doon sa tatay niya. Nakita ko yun eh, parang nagreklamo doon sa tatay. So parang yung kasi yung ano nila eh, no, hindi siguro nila alam nasa batas ba ng simbahan? Yes. Pakinggan mo to kung sino man si sister nagtanong. Nasa turo na simbahan yun. Ito ating mababasa. 160, the priest then takes the paten or ciborium and goes to the communicants who as a roll approach in procession. The faithful are not permitted to take the consecrated bread or the sacred chalice by themselves, and still less to hand them from one to another. The norm, Okay, pause muna doon bro ha. Malinaw sa may mga taong ano, may mga ewan ko kung ano ng mga may simbahan na hindi ka pwedeng ikaw ang kukuha doon, sabi niya, no. So correct, the faithful are not permitted to take consecrated chalice. bread or sacred chalice by themselves. So self-communicant 'yon, bawal 'yon, no. Yung mga iba, 'di ba, lalagay lang ni Father doon, kukuha kayo tas susubo nyo. Dapat galing sa lay minister o sa pare para malinaw po sa lahat. Okay? So dito, the norm of reception of Holy Communion in Diocese of United States is standing. So dito, pinaano dito na sa Amerika, ang reception of Holy, yung pag-receive ng Holy Communion sa kanila doon ay standing. So hindi nakaluhod sa Amerika. Communicants should not be denied Holy Communion because they kneel. Rather, such instance should be addressed pastorally by providing the faithful with proper catechesis on the reason for this norm. So, hindi daw dapat, sabi dito, hindi daw dapat na i-deny yung mga luluhod. Yung mga luluhod, hindi daw dapat i-deny. Pero, such instance should be addressed pastorally. So, dapat naturuan yung communicants, no? Sa aral talaga ng simbahan by providing the faithful with proper catechesis. Kasi kung nagluluhod lang siya doon, hindi naman niya pala alam na pwede na palang hindi lumuhod tapos nakipag-argue siya sa pare kasi gusto niya talaga yung one ay hindi na proper yung catechesis niya. Hindi, Okay, tsaka yung so paliwanag din dyan, kapatid, no, sa yung nakikinig ngayon, yung po yun noon ay wala pang COVID-19, wala pang restriction. Kasi you can receive it by hands, ay by tongue talaga, luluhod ka correct. pwede. Pero ang nangyayari, pagka may nag-restrict na ang simbahan, wag, kasi nga because of the COVID-19 or hanggang ngayon, kahit dito, ayaw nila ng tongue. Dahil may COVID-19 pa kaya ngayon dito. So, yun, tingnan natin, meron bang you can receive in hands sa baba nun? When receiving? When receiving Holy Communion dito, when receiving Holy Communion, no? So, Yeah. highlights ko para makasunod kayo sa binabasa ko. The communicant bow his or head before the sacrament as a gesture of reverence
and receives the body of the Lord from the minister. The consecrated host may be, so yan na, may be received Receive. either on the tongue or in the hand. So yan ang turo ng simbahan. At the discretion of each communicant. When Holy Communion is received under both kinds, the sign of reverence is also made before receiving the precious blood. So 161, Brother Angel? Basahin Yes, ba? bro, last. 161? Wait lang Ayan. If communion is given only under the species of bread, the priest raises the host slightly and shows it to each, saying Corpus Christi or the body of Christ. The communicant replies, Amen, and receives the sacrament either on the tongue or whether this is allowed, and if the communicant so chose, in the hand. As soon as the communicant receives the host, he or she consumes it entirely. So, yun. So, ang kung ano reminder po, no, Matthew 18:18, ano man paintulot sa inyo, sa inyo, pinahintulot sa langit, no, ano man paintulot ninyo. So, in other words, ang church ang magde-decide noon. Vatican I, pinahintulot yun, tama. But we are in the Vatican II, tama pa rin. Kasi approve ng mga pope, approve ng mga cardinal at bishop. So, pag in-approve yan, especially dyan, wala siyang exactly even yung deposit of faith. Ano ba yung deposit of faith? Yun yung nangyari kay Jesus. Mayroon ba siyang sinubuan sa mga apostoles? Tama rin naman wala no? Wala naman siyang sinubuan or yung nung mismong siya yung mismo itong aking katawan. So siya yung talaga yun. Yes, sinabi niya yun. Pero sabi niya kunin ninyo to, no? So pwede niya kunin niyo to, pinakuha, hindi niya sinubo. At ang Vatican I, pinaliwanag, ganito, ganun, okay lang yon. Pero nung Vatican II, pwede na to kasi ganun, kasi ganun. So, pwede rin yung kapatid. Nasa General Instructions of the Roman Missals, yes, 160 to 161. If the church permits, heavens permits po. Yun po, kapatid. Amen.